lahat. Tayo po'y narito sa ikatlong linggo sa pagkabuhay ng Panginoon, third Sunday of Easter. Ang ganda-ganda po ng mga pagbasang maririnig natin dito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Lalo na ho sa salungguhitan dito na si Jesus, ang ating tagapagligtas, na nagbuwis ng kanyang sariling buhay. Ang pinantubos niya hindi pila ko ginto, kundi ang sarili niyang buhay na binuwis niya para sa atin. At makikita ho natin na itong Jesus na ito ay talaga namang kapiling ho natin, kalakbay natin, kasama ho natin sa ating paglakbay sa buhay na ito. Doon po sa istorya ng dalawang disipulong pauwi na silang-silang loob dahil hindi pa nila nakikita ang Panginoong muling na buhay. At nakilala nila si Jesus nung pagpira-pirasuhin niya ho yung tinapay. Pero ho yun yung nangyari pagkatapos lang ho ng pagpapaliwanag ni Jesus ng banal na kasulatan. Yun ang nangyayari sa bawat misa natin, di ho ba? Pinapaliwanag sa atin ang salita ng Diyos at pagkatapos nun, nakikilala ho natin siya sa pagkukumunyon. And that's a very beautiful gift for us. Ito po yung ating palatuntunan na Word made flesh kung sa pinag-aaralan natin ng salita ng Diyos. Sana ho na pag-aalab nito ang ating mga puso upang makilala natin si Jesus, nakakatagpuin natin sa ating pagmimisa sa Eucharistia. Kaya binabati ko po kayo mga kapatid ko sa kaparian. Sana ho'y katakilaan natin ito makapag-alay ng misa. Ano po? Kayong mga diakono, mga katikisa, seminarista, mga reliyoso, nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sana po'y magamit niyo ang ating palatuntunan ito para sa inyong gawain, sa inyong ministry of the Word. At yung pong mga magulang, mga anak, mga kasambahay, lalo na yung mga dinadalang hirap, sana po'y talagang kasama namin kayo sa pag-aaral na ito ng salita ng Diyos at maging kaaya-aya ito sa bawat isa sa inyo. Kaya po, saan man kayo naroon sa buong mundong ito, ang bati po ni Father John sa inyo. Shalom sa inyong lahat. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa Pondo ng Pinoy. Kaya't tumayo si Pedro, kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga taga-Judea at kayong lahat ng mga panauhin sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga palatanda ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ngunit ang taong ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula't-mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at hinango sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi siya kayang ikulong nito, gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya. Alam kong kasama ko ang Panginoon sa tuwina. Hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso at diway nagagalak. Gayon din naman, ako'y mabubuhay ng may pag-asa, sapagkat hindi mo ako pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo pahihintulutang mabulok ang iyong banal na lingkod. Itinuro mo sa akin ang mga landas upang ako'y mabuhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Dito sa ating unang pagbasa mula dito sa Aklat ng mga Apostoles, Gawa ng mga Apostoles, chapter 2 ho. Ito ang Gawa ng Apostoles ay nagsasalaysay sa atin kung anong talagang ginawa ng Diyos, ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga Apostoles ho. Anong ginawa ng Espiritu Santo? Yung pagpapalaganap ho ng salita ng Diyos, ng magandang balita. At paano mangyayari yun? Lulukuban ho ng Espiritu Santo itong mga apostoles na ito. Isisilang ho ang eklesiya dito ho sa araw na ito ng Pentecostes, kung saan mga ngaral ho ito si Pedro. Ito po yung sinasaad sa unang pagbasa natin from chapter 2. Ano sinabi niya doon?
Kasama ho ni Pedro itong mga kapwa niya, mga apostoles. Mga apostoles na ho sila. Dati disipulo sila, meaning to say learners. Ngayon ho, sinugo na sila ni Jesus upang mag-aaral ng magandang balita. Go therefore, make disciples of all nations, baptizing them, teaching them. Yun nga, magsisimula na ho siya ng pangangaral dito. Kaya sabi niya, kayong mga Hudyo at kung tutusin lahat kayong mga nasa Jerusalem, kasi yung nasa Jerusalem ng panahong ito ng Pentecostes, ay yung mga Hudyo at kung ibig maging mga Hudyo. Friends and sisters, by the way, 3 beses nagpupunta sa Jerusalem itong mga Hudyong ito, lalo yung mga kalalakihan. Sa araw ho ng Easter, hindi Easter sa kanila, kundi yung kanilang Pesach, yung Passover, tapos ho yung kapistahan ng Tabernakulo, yung mga toldang ganyan, at yun hong kapistahan ng Pentecostes. Ito hong pinagdiriwang na dito sa pagkakataong ito. Kung kaya ang dami-dami mga Hudyo na nandun sa Jerusalem noon. At kinakausap niya sila. At ang sinasabi niya, makinig kayo sa akin mga salita. Kayong mga Israelita, pakinggan yung sinasabi ko. Si Jesus sa taga Nazareth ay isang taong talagang itinalaga ng Diyos. At pinakita niya sa pamamagitan mga kabalaghan, ng mga dakilang gawa, ng mga talagang tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya, at kayo mismo nakakaintindi ng sinasabi ko, nasaksihan niyo mga bagay na ito, Siguro, nung nagparami ng tinapay sa Jesus, nandun din kayo, kumain din kayo, kung tutuusin. Kaya alam niyo, sinasabi ko sa inyo, itong taong ito ay talagang pinagkanulo sa pamamagitan noong plano na alam na ng Diyos na mangyayari. Ano ba hindi alam ng Diyos na mangyayari? Pinatay niyo siya. Okay? Ginamit niyo yung mga taong lihis sa batas upang patayin siya sa krus. Pero tinaas siya muli ng Diyos, talagang pinalaya siya mula doon sa pagkakatanikala niya sa kamatayan. Bakit? Imposible kasi na talagang panghawakan siya doon. Tulad ng sinabi mismo ng David. Si David ho, ninuno ng mga Hudyo. Nandun ho sa Jerusalem ang puntod ni David. At sinasabi nga ni Pedro, nandyan lang ang kanyang puntod, hindi ba? Kung tutusin, malapit lang ho doon sa kinaroroonan nito. And the point is, ang sinasabi dito ni San Pedro na talagang si David mismong umawit noon sa Psalm 16 ho, na talaga namang hindi pa hintulutan ng Diyos na makakita ng kabulukan itong kanyang lingkod na ito. Sabi niya kaya, si David ho ito nagsasalitang ito, iniuhula niya na, sabi ni San Pedro, kung ano mangyayari kay Jesus. Na kung tutuusin, galing sa angka ni David, descendant of David through Joseph's line. And so, yun nga, itong Jesus na ito, pinapangaral namin. Siya'y pinatay niyo, ngunit muling nabuhay. At kami ay sabi niya ganyan, sa verse 32, kami mga saksi nito. Brothers and sisters, tingnan nyo, sumasaksi si Pedro. Dati-dati, takot na takot ng Pedro ito, nakatarangka pa nga yung pintuan. Ngayon, nangangaral na siya. Bakit? Pumanaog na ho ang Espiritu Santo. Kung kaya nga, pinalakas itong mga disipulong ito, nangangaral na sila. Ayun, hindi lang siya muling nabuhay, kundi itinanghal pa nga siya ng Diyos sa right hand of God, sa nakaluklok siya sa kanang kamay ng Diyos. At natanggap niya ang Espiritu Santo tulad ng pinangakunan ng Ama. At ito rin naman ay talaga namang ibinuhos ng Diyos itong Espiritu Santo ito. Binuhos ito sa amin. Nakikita ninyo ngayon na nangangaral kami puspos ng Espiritu Santo kasi natanggap namin ng Espiritu Santo sa pagkakataong ito. Brothers and sisters, tingnan niyo itong pinangangaral dito ni San Pedro. Yun ho ang laman ng mga pangangaral ng mga apostoles. Na makikita natin sa mga gawa ng apostoles. Si Jesus sa taga Nazareth, hinirang siya ng Diyos. Ipinagkanulo siya, pinatay. Ngunit muling nabuhay at ngayon maluwalhati sa piling ng Ama. At ang Espiritu Santo sinugo, upang gawin at umpisahan ang pangangaral ng magandang balita. At ang mga apostoles ho ang nagpasimuno nun. Brothers and sisters, hindi ho nagtatapos sa kanila yun. Ito ho ang trabaho ng Eklesiya. Ito ho ang trabaho ni Father June, sa pamamagitan nitong ginagawa natin palatuntunan ng Word Made Flesh. Ito rin ho ang trabaho ninyo, mga kapatid, dahil sama-sama tayong mga sugo ng Panginoon. At dapat tayo rin, masabi natin yung sinabi ni San Pedro dito sa verse 32, tayong lahat ay mga saksi ng mga bagay nito. Sana ho, pangatawan natin pagsaksi natin sa Kanya.
Hindi lang ho sa salita, kundi sa ating pamumuhay. Talagang buhay na buhay yung pananampalataya natin sa ating Panginoong muling na buhay. We praise and thank God for having used Word Made Flesh to be the instrument of spreading God's Word these past 4 years. God, thanks to people like you, has seen us through. God has rewarded our efforts by bestowing on our program, Word Made Flesh, the prestigious Anak TV Seal Award given by the Southeast Asian Foundation for Children in Television every year from 2005 to 2007. Word Made Flesh thanks all our volunteers, friends, and benefactors who gave their talent, time, and resources to put this program on the air in pursuit of the Foundation's mission of making the Word of God heard, known, loved, and lived by all. Walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ito ang ating ikalawang pagbasa sa ikatlong linggo ito ng muling pagkabuhay ay uli galing kay San Pedro. Doon sa napakaganda niyang sulat na nagsasalaysay sa atin ng yung pangangaral ho sa binyagan. Tingnan niyo kung ano sinasabi niya dito. Ang sabi niya dito kung tinatawag niyong Ama ang talagang naghuhukom ng walang pagkiling, sang-ayon sa gawa ng bawat isa, sang-ayon sa pamumuhay ng bawat isa, kayo rin naman dapat, mamuhay kayo ng ayon. Conduct yourselves with reverence. Okay? Sabi niya ganyan. Ang sinasabi lang ho dito ni San Pedro, kung talagang nananampalataya kayo, isang buhay ninyo inyong pananampalataya. Conduct yourselves with reverence, talagang may pamintuho, mamuhay ka na may pamintuho. Ibig sabihin talagang pinapakita nyo na mananampalataya kayo sa Diyos sa buhay na ito, habang nandito kayo na nananahan dito sa mundong ito. Dahil dapat naintindihan ninyo, ayun, verse 18 ho, realizing that you were ransomed, kayo naintindihan nyo na kayo tinubos. Ang tawag po kay Jesus kasi, manunubos, hindi ho ba? Sa English, redeemer. Anong ibig sabihin ng tubos? Binabayaran, nagbabayad. Para tubusin, ibig sabihin bayaran mo, Kunyari, tinutubos mo yung sinanla mo, tinutubos mo yung pantalon mo sa sastre, babayaran mo yun para makuha mo yung tinutubos mo, hindi ba? Ganun ho. At tayo ho, ay para bang isinanla ng ating mga ninuno, yung ating mga sarili, ating mabuhay, sa walang kapararakang pambuhay. Kung kaya tutubusin ho tayo doon ng Panginoon. Sabi niya lang, not with the perishable sums of silver or gold. Sabi niya ganyan. Hindi sa pamamagitan ng mga halaga ng pila o ginto. Hindi. Ang pantutubos sa atin ng Panginoong Jesus ay yung precious blood of Christ.
Yung kamahal-mahalang dugo ni Kristo na isang spotless, unblemished lamb. Isang tupa na walang bahid, walang mancha. Sabi niya ganyan. Francis, tingnan niyo yung sinasabi sa atin sa Pedro dito. Tayo'y tinubos. Ang pinangtubuso sa atin, hindi salapi, kundi yung blood. Blood ho, ibig sabihin buhay. Ibig sabihin kamatayan ng Panginoong Jesus. Nung siya namatay sa krus, binuwis niya yung kanyang buhay para matubos niya tayo. Talaga naman si Jesus, ayon sa sinabi ni San Juan Bautista, is the Lamb of God who takes away the sin of the world. He was known before the foundation of the world, sabi niya ganyan. Itong Kristong ito, talagang nakilala na siya bago pa likhain ng sanlibutan ito. Pero ngayon lang siya nabunyag, nahayag, but revealed in the final time for you. Sabi niya ganyan. Who, through Him, believed that in God who raised them from the dead and gave Him the glory. Tingnan nyo, itong katotohanan ito tungkol kay Jesus, noong pato nasa lihim ng Diyos, pero ngayon naibunyag na ito para sa atin. Tayo na sa pamamagitan niya nakapanampalataya sa Diyos, sa Diyos na bumuhay muli kay Jesus. Itong binabasa ho mga pahayag na ito kasi pinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Right. Tayo ho talaga sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos, itong Diyos na ito ang bumuhay kay Jesus, tayo ho ay talagang nagkakaroon ng pananampalataya at pag-asa. Francis, tingnan niyo, meron ho tayong pananampalataya, meron tayong pag-asa, dahil si Jesus ay muling nabuhay. Binuhay siya nitong Diyos na ito na talagang sinampalatayanan natin. Brothers and sisters, I hope we understand this. Dapat ho, sa panahon ito ng muling pagkabuhay ng Panginoon, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Meron tayong pananampalataya. Hindi ho tayo tulad ng mga taong walang pananampalataya, tuloy walang pag-asa. Hindi ho, tayo may pananampalataya at may pag-asa. Yung pananampalataya ho natin, nagpapatibay doon sa pag-asa natin, hindi ho nang bibigo ang pag-asa natin. Bakit? Ang tibay-tibay ng sinasaligan nitong pananampalataya. Anong sinasaligan nito? Ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos sa pinangangaral ng mga apostoles. Ang pinangangaral ng eklesiya. Ito kong pinanghahawakan natin at ito kong ibig nating ibahagi sa ating mga kapwa. Ito ho ang layunin ng Word Made Flesh, for example. Ito ho ang ating programang ito na si Father June at lahat ng mga natataguyod dito, sama-sama ho tayo na nagpapahayag sa inyo. Ng pananampalataya natin na nagbibigay sa atin ng pag-asa. And napaganda ho ang karangalan para sa amin yun na ginakasangkapan ng Panginoon tulad ng kasangkapan niya yung mga apostoles noon. Ngayon ho, ginakasangkapan ng eklesiya, mga kaparian, for example, tulad ni Father June at ang samahang ito ng Word Made Flesh Foundation para maihatid sa inyo magandang balitang ito na pinanghahawakan ho natin. Ito ho nagpapatibay ng ating pananampalataya, tuloy nagbibigay sa atin ng pag-asa. Pinupuri ho natin ng Panginoon. We praise and thank God for having used Word Made Flesh to be the instrument of spreading God's Word these past 4 years. God, thanks to people like you, has seen us through. God has rewarded our efforts by bestowing on our program, Word Made Flesh, the prestigious Anak TV Seal Award given by the Southeast Asian Foundation for Children in Television every year from 2005 to 2007. Word Made Flesh thanks all our volunteers, friends, and benefactors who gave their talent, time, and resources to put this program on the air in pursuit of the Foundation's mission of making the Word of God heard, known, loved, and lived by all. Sumainyo ang Panginoon. Maganda balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang araw ding iyon,
Ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila ay at ng tatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa sa naangalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na katatapos pa lamang mangyayari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus sa taga-Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Sinakdal siya ng aming mga pimpunong saserdote at mga pinuno upang makatulang mamatay. At siya'y pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at sinabi, nakakita daw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng mga ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At pinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit sina'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, nila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at binigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit, ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at pinapaliwanag sa atin ng mga pakasulatan. Hindi tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nila nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan kung paano nila siyang nakilala ng pagpipiratirahin niya ang tinapay. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingnan niyo po itong napakaganda salaysay na ito sa dulong-dulo po ng Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 24 po. Ano nangyari? Ang sabi dito nung araw ding yun, anong araw yun? Sanlinggo. Nung unang araw ng Sanlinggo. Linggo ho, ibig sabihin. Nung muling nabuhay si Jesus. Ano nangyari? Dalawa doon sa mga disipulo ni Jesus, ay pauwi na. Pauwi na saan? Sa Emmaus ho. 7 miles, about 12 kilometers away from Jerusalem. Ano nangyayari sa kanila noon nung pauwi na sila? Mahaba hong akalakaran yun, kung tutuusin. Nag-uusap-usap silang ganyan tungkol sa mga pangyayari na naganap doon sa Jerusalem sa mga nakaraang araw. At habang nag-uusapan sila, nakisabay si Jesus sa paglalakad sa kanila. Kaya lang, bagamat nakita nila, hindi nila makilala si Jesus. Ang sabi ni Jesus sa kanila, uy, anong pinag-uusapan nyo habang naglalakad kayo? Napatigil sila, hindi nila mapaniwala, may nagtanong ng gano'n sa kanila
galing pa man din sa Jerusalem. Akala nila galing sa Jerusalem. Anyway, kung kaya isa sa kanila, si Cleopas, ang sabi sa kanya, mukhang kayo lang ata ang dayuhan na bumisita sa Jerusalem na hindi alam kung ano nangyari doon sa mga nakaraang araw nito kasi ang laki ng pangyayari doon. Can you imagine? There was a very famous preacher whose name was Jesus, who was very powerful, ang dami-daming mga taong sumusunod sa kanya, niwala sa kanya, ganyan. Tapos alam niya, pinako sa krus. Ang laki iskandalo noon, something like that. At tapos sabi nung kasama nila, ano nga bagay tinutukoy nyo? Ayun. Sinimulan nila sabihin yung tungkol kay Jesus. Can you imagine? Tinutukoy nila si Jesus, kausap nila si Jesus. Yung Jesus na taga Nazareth, sabi niya ganyan. Isang propeta talaga ang daki-dakila sa mga gawa, sa mga panalita. Sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga tao. Inaasahan pa naman namin siya magliligtas sa amin. Pero ang nangyari yan, pinagkanulo siya sa mga punong pari namin. Pinapatay. Ayun, pinako sa krus. Sirang-sira ang aming kalooban. Akala namin siya ang tagapagligtas ng Jerusalem. Kaya pauwi na kami kasi ikatlong araw na ito, wala nangyari. Of course, sinabi sa amin ng ibang mga kasamahan namin yung kababaihan, nakita daw nila yung isang pangyayari doon sa puntod ni Jesus. Wala na doon ang bangkay ni Jesus. Kaya nagpunta yung mga kasama namin doon, siniyasat, ganun nga nataklasan na, wala na ang bangkay ni Jesus. O yun, pinagalitan sila ni Jesus. Ang hangal ninyo. Ba't hanggang ngayon, hindi kayo makapaniwala na, nagkakatotoo yung sinasabi ng kasulatan. Hindi nga ba't ang dapat mangyari muna, yung Mesyas, magdusa. Bago siya luwalatiin. Francis is always like that, no cross, no crown. Okay? Kung walang Sabado, walang Biyernes Santo, walang Sabado de Gloria. Ganun ho yun. Kung kaya ano sinabi ni Jesus, ipinaliwanag ni Jesus sa kanila ang mga kasulatan. Mula kay Moises hanggang sa mga propeta. Ibig ko sabihin nun, yung kasulatan na tumutukoy kay Jesus, mahabang usapan to. Mahaba naman ho yung lakarangyaan. Alam nyo, Father June had this beautiful grace, isang Easter Sunday, nandun ako sa Jerusalem. Tapos, isang grupo ho, kaming isang grupo, nagsimula kami maglakad mula Jerusalem ho kasi I wanted to experience this walk, to Emmaus ho. I mean, it is a long walk. It's 11 kilometers, Nag-umpisa kami mga bandang 2 o'clock, dumating kami doon, natakip silim na ho, by the way, nowadays, hindi ho pa kaparangan ng lalakaran nyo kung minsan tatawid kayo ng highway. Kasi may mga highway na ho dun Tapos nung mga 4 kilometers na lang ang lalakarin ko. By the way, nag-umpisa ho kami sama-sama. Kaya lang, yung iba malalakas maglakad, yung iba naman kupad. Kung kaya, nakahiwa-hiwalay ho kami. Pero more or less where you're going. Ang maganda ho nito, nung papunta na mga 4 kilometers away, meron nung sumalubong sa akin. Nakita ko ho kasi dapat naglalakad ka against the traffic, hindi ho ba? Nakita ko itong mamang ito, he was going against the traffic, coming down. Nakita ko, tumawid ng kalsada. Alam ko, sasalubungin niya ako sinalubong ako. Tapos sabi sa akin, do you speak English? Sabi ko, yes. Tapos niya, you know what road this is? Ako naman, patay mali siya. Why? What road is this? It goes to Emmaus. Oh, thank you very much. Alam mo, hindi ko alam yun. Pupunta naman ako talaga doon. Pero it was so good. Somebody was announcing to me that this was the road to Emmaus. Anyway, Francisers, pagdating ho doon, baka pagmimisa kami, I will be able to celebrate Mass exactly doon sa lugar kung saan ginugunita ho yung pangyayaring ito. Anyway, ano nangyari? Pagdating ho doon sa Emmaus na ganyan, itong kasama nila, si Jesus, hindi nila nakilala, parang nagwaring magpapatuloy pa ng lakad. Kung kaya pinakiusapan, stay with us, sabi niya. Kasi nagtatakip silim na malayo yung susunod na town, Dumito na kayo sa amin, Dito na pagpalipas ng gabi. They had that kind of hospitality, that kind of courtesy, that kind of goodness to invite Jesus. No wonder Jesus obliged. At nung nandun sila nakaupo sila upang kumain, anong ginawa ni Jesus? He took bread, said the blessing, broke it, and gave it to them. Teka, sabi nila, parang this looks familiar, Kasi malamang itong mga taong itong dalawang ito, nandun din ho sila sa huling hapunan. Nakita nila ginawa ni Jesus yun Kung kaya nabuksan yung kanilang mata, naglaho naman si Jesus sa kanilang paningin. Kaya sabi nila sa isa, hindi nga ba't nung ini-explain niya sa atin ang banal na kasulatan, nag-iinit, nag-aalab yung ating kalooban? Biro mo si Jesus ata nag-explain, ng kasulatan talaga pwede mag-alab ang kalooban. I mean, can you imagine? He knows what he is talking about and he is talking about himself. Can you imagine?
The longed for Messiah. Kung kaya nga, ayun, nung nabuksan yung kanilang pag-unawa sa banal na kasulatan, anong gagawin na? Magbabalik uli sila. Brothers and sisters, can you imagine that? Hindi man lang palipas ng gabi. That very night, they will go back to Jerusalem 11 kilometers uli lakad doon, brothers and sisters, upang mapunta roon sa mga kasama nila bahagi sa kanila yung kanilang eksperyensya. Nakatagpo nila si Jesus talaga. Nakisalo pa man din sila kay Jesus, nakisalo si Jesus sa kanila. And of course, before that, brothers and sisters, look at what happens. Talagang yung mga disipulo ho na nandoon sa kasama ni Simon Pedro sa Jerusalem, sila mismo ho, sila mismo ang unang magpapahayag bago pa nakapagsalita itong dalawang ito. Ano sasabihin doon? Sasabihin nila doon, the Lord has truly risen. Has been raised truly. And has appeared to Simon. Francis, tingin niyo? Ang Panginoon, si Jesus, ay talagang muling binuhay. At nagpakita kay Simon. Kasi nagpakita siya kay Simon kung tutuusin. Si Simon ho, please remember, Simon Peter, ang pangunahing saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus. Napakahalaga noon. Sa Eklesiya ho, mayroong napakatangi-tanging papel si Simon. Siya ho ang kakatawan kay Jesus. Siya ang unang-unang Santo Papa. Siya ho unang-unang mga ngaral ng magandang balita. Hindi lang ho yun. Si Simon ho, as the story goes in the Acts of the Apostles, you will find out si Pedro ho ang tatanggap ng mga unang hindi Hudyo na mananampalataya kay Kristo. Did you hear that? May mga hindi Hudyo na mananampalataya kay Kristo balang araw. Unang-una ho doon si Cornelio. Isa hong Roman official ho. Sino tatanggap sa kanya sa Eklesiya, parang bilang isang Kristiyano? Si Pedro ho. Si Pedro ang unang tagapangaral ng magandang balita. Please remember that. Kung kaya tayo ho mga Katoliko, pinakikinggan natin ang Santo Papa. Na humahalili kay Simon Pedro bilang namumuno sa Eklesiya, kinatawan ni Kristo. He's the visible head of the church, vicar of Christ, successor of Peter. I mean, brothers and sisters, medyo importanteng maintindihan ho natin ito. Ang Santo Papa ho, ang kumakatawan kay Simon Pedro, pinakikinggan ho natin siya. Siya ang unang nagpapatotoo, siya ang nagpapalakas ng ating kalooban. Pagkatapos ng ho noon, tsaka nila sasabihin kung ano nangyari doon sa pagpipira-piraso ng tinapay. Bago doon, yung pangangaral ni Jesus sa kanila, pinag-alab ni Jesus, yung kanilang mga puso, naintindihan ho nila ang banal na kasulatan. Francis, napansin niyo ba kung ano itong nangyari dito? Importante ho ang papel ng kasulatan. Ito ho magbubukas ng ating mga isipan upang maunawaan ang mga pangyayari sa buhay ni Jesus. Lahat ng mga nangyari sa buhay ni Jesus ay talagang isinaad na sa kasulatan. At yun ho ang pinaliwanag ni Jesus sa kanila. At yun ang ginagawa ng Eklesiya ngayon. Yun ang ginawa ng mga apostoles noong pagkatapos ni Jesus. Ito ang ginagawa ni Father Jude dito sa ating programang Word Made Flesh. Pinapaliwanag ko sa atin ng banal na kasulatan kung paano nagkakatotoo sa ating Panginoong Jesus. At tayo ho, ang palad-palad natin, pinagpala tayo ng Panginoong, binigyan niya tayo ng pananampalataya sa mga salitang ito ni Jesus. Kaya niyayakap natin si Jesus pananampalataya bilang mga Kristiyano. Yun ang tawag natin sa ating mga salita, Kristiyano. We belong to Christ, whom we confess as the Christ, the Son of the living God. Francis, ang ganda-ganda ho nito. By the way, napansin niyo ba? Dalawang bahagi itong ating pagbasang ito. Umpisa ho, nakikilakad si Jesus sa kanila, pinaliwanag ang banal na kasulatan. Nag-alab ang kanilang kalooban. Pagkatapos ano nangyari? Umupo sila sa hapag upang kumain. At doon pinagpira-piraso ni Jesus, the breaking of the bread, yun ang Eucharistia. Nabuksan ang kanilang mata, nakilala ni si Jesus. Francis, napansin niyo yun? Yung kasulatan, ihanda tayo para makilala si Jesus. Makikilala natin si Jesus ang tuluyan sa mga sakramento ho, sa Eucharistia. The Bible is a prelude, to the sacraments. Importante ho yung Biblia. Tingnan niyo bawat misa. May dalawang bahagi ho. Yung salita ng Diyos at yung Eucharistia pagkatapos. Hindi ka pwedeng pumunta sa Eucharistia kung hindi ka nagdaan sa salita ng Diyos. Hindi maintindihan, Hindi lang nga paulit-ulit para magic. Hindi. Kung hindi mo naintindihan ang kasulatan, yung pinaliwanag doon sa homilia, doon sa liturgy of the word, you cannot recognize Christ, really as He is. Otherwise, para siyang magic, Hindi ganun yun.
Pagka tumanggap ka ng komunyon, the body of Christ, ang sagot mo, Amen. Tanong, ano inaaminan mo dun? What are you saying amen to? Na ito si Jesus? Hindi lang ho. Hindi lang ho. Isa mong inaaminan doon, tinatanggap mo ang buong katawan ni Kristo. You know? Hindi lang ang ulo, ang buong katawan. You know? Sa mga tuwid, tinatanggap mo doon ang mga kapatid mo sa nampalataya kay Kristo. Hindi lang si Jesus, ang mga kapatid mo. Kaya kung hindi mo matanggap ang mga kapatid mo, meron ka sa sama ng loob, hindi ka mapagpatawad, hindi ka pwedeng tumanggap ng komunyon. Natural. Hindi naman ulo tinatanggap mo, katawan. You know? Ni Kristo. Ang katawan ni Kristo, buo. Ulo si Kristo, katawan niya, ang eklesiya. Hindi lang yun. Pagka sinabi mo amen, ang sinasabihan mo ng amen, inaaminan mo ay yung pahayag ng Diyos, yung hamon na binato sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos, narinig mo, tinatanggap mo yung hamon na yan, amen. Otherwise, hindi ka pwedeng tumanggap ng komunyon, no? I mean, biro mo sinabi sa iyo sa pangangaral doon, sa salita ng Diyos, magpatawad ka, magipagkasundo, ayaw mo, hindi ka pwedeng tumanggap ng komunyon. Natural, you know? Francis, I hope you understand this. Ang ganda-ganda ho nitong ebanghelyo natin. Sana maisabuhay ho natin. We praise and thank God for having used Word Made Flesh to be the instrument of spreading God's Word these past 4 years. God, thanks to people like you, has seen us through. God has rewarded our efforts by bestowing on our program, Word Made Flesh, the prestigious Anak TV Seal Award given by the Southeast Asian Foundation for Children in Television every year from 2005 to 2007. Word Made Flesh thanks all our volunteers, friends, and benefactors who gave their talent, time, and resources to put this program on the air in pursuit of the Foundation's mission of making the Word of God heard, known, loved, and lived by all. Father June, does God really like color blue and green? I think that's why he made the sea blue and made the plants green. Hi, Ritzel. Thank you for your beautiful question. Father June, does God really like color blue and green? I think that's why he made the sea blue and made the plants green. Kung tutusan, sinagot mo na yung tanong mo, no? Pero nakaka-intriga ito. Paano ka talaga ang kulay na gustong-gusto ng Diyos? Alam ko may sinabi siya tungkol sa red, saka sa scarlet. You know? Kaya sabi niya dun sa propeta, Isaiah, sabi niya, kahit na ang kasalanan nyo, kasing pula, you know? Crimson and as bright as scarlet, sabi niya ganyan, you know, yung kulay na yun. Alam ko, patatawarin ko yun. Parang ganun, you know. And so, does God really like the color blue, you know? Why not? I like that idea. Alam mo kung bakit? Kasi pangalan ko Celestino. You know? Celestino, ano ibig sabihin ng Celestino? Heavenly. Sa Italiano, yung kulay celeste. You know, celeste. Ang ibig sabihin ng celeste, sky blue. You know? And so, I agree with you. Pero hindi ko talaga alam kung anong kulay ng gustong-gusto ng Diyos. Palagi ko, kung gusto mo yung kulay blue, kulay green, okay lang yan. Palagi ko gusto na rin ng Diyos yun. You know? Parang ganun. Anyway, pero maganda yung sagot mo. Kaya pala ginawa niya yung sea blue and the plants green. Pasalamat tayo, Ritzel, nakakita tayo ng kulay. Ha? Okay? Father June, why heaven really exists? Hi, Kate. Thank you sa iyong napakagandang question. Father June, does heaven really exist? Ako wala akong duda, you know. Bakit? Sinasampalatayanan ko yun, na may langit. O ba't ako sumasampalataya? Kasi sabi ni Jesus, you know.
Di nga ba tinuro sa Jesus sa atin yun? Our Father in heaven, you know? Ako wala akong duda doon kasi tinuro ni Jesus. Hindi ako nagdududa doon, you know? Pinangahawakan ko yung mga salita ni Jesus. Alam ko kasi, si Jesus hindi lang makatotohanan, you know? Alam niya, sinasabi niya, you know? Alam niya, sinasabi niya. He came from there and he knows there is such a thing as heaven, you know? Of course, sana maintindihan natin kung ano yung heaven na yun, you know? Yun ang ating yun ang estado, yun ang kalagayan kung saan kapilingan Diyos, you know? Kapilingan Diyos. Kung kaya wala na dong kasamaan, wala na dong kamalian, you know? Yun ang pagiging tunay na kaligayahan, etc. Ganyan. Alam ko yun, you know? Alam ko yun. Sa buhay din natin ito, pwedeng mangyari at palagay ko nangyayari na pinatitikman tayo ng Diyos, ng langit, you know, in many ways. Okay? Yung kalagayan mo talagang ang payapa mo, hindi mo alam kung bakit ganoon yun, you know? Kasi pagka inisip-isip mo, dahil siguro nakapagdasal ka ng mataimtim, tapos talagang naramdaman mo, you know, naparamdam sa'yo ng Diyos yung lapit-lapit niya sa'yo, you know? And so you will have a piece of heaven even here on earth, you know? Pero wala akong kaduda-duda na may langit. Bakit? Nakasalalay ako sa salita ni Jesus, you know? Ganun yun, we believe in heaven. Yeah? Father June, why do we need intercessors in praying to God? Thanks, Joy, sa iyong tanong. Father June, why do we need intercessors in praying to God? At teka, do we need? Pwede tayong magdasal ng kusa ng ating sarili sa Diyos. For example, when you pray the Our Father in heaven, Holy be, hindi ba pinadasal natin yun? You know? Diretsahan natin sa Diyos. Tayo, hindi naman tayo naghihingi ng tulong na, oy mga anghel, mga santo-santa, dasal nyo nga ako ng Our Father. Hindi naman ganoon tayo nagdarasal, di ba? Pero, hindi masama yung humihingi tayo ng panalangin ng mga santo't santa. Really, you know? Bakit? Ganun yung ginawa ng ating inang Birhen, di ba? Siya ang nagkusa na humingi ng pabor sa kanyang anak, si Jesus, kasi doon sa handaan sa Cana, yun sa chapter 2 ni St. John, apay, talagang mapapahiya yung mga bagong kasal doon. Kaya, you know, ipinamanhika ng ating inang Birhen kay Jesus yung bagong kasal na yun. Tingnan mo, hindi masama yung may namamanghita. O hindi lang yun, si Moises, naku, ang dalas niya ipanalangin yung kanyang bayan, you know, sa Panginoon. Inihingi ng tulong, inihingi ng patawad, inihingi ng kung ano. Ganon yun. Hindi masama yun, you know. Kung kaya tayo, alam natin, you know, yung mga santo't santa, ang lapit-lapit na lang sa Diyos. At mga kapatid natin sila sa pananampalataya, alam nila kung anong dinadaanan natin kasi dumaan din sila din sa buhay nito. Kung kaya pwede tayong humingi ng tulong sa kanila. Hindi masama yan. Mga tao tayo, ha? You know? Alam natin, kung may makatutulong sa atin, hingi tayo ng tulong. At alam natin yung mga santo't santang yun, mahal na mahal nila tayo, talagang, especially kapag mayroon tayong devotion sa kanila, at talagang pagkatatamon nila tayo ng biyaya sa Diyos. We praise and thank God for having used Word Made Flesh to be the instrument of spreading God's Word these past 4 years. God, thanks to people like you, has seen us through. God has rewarded our efforts by bestowing on our program, Word Made Flesh, the prestigious Anak TV Seal Award given by the Southeast Asian Foundation for Children in Television every year from 2005 to 2007. Word Made Flesh thanks all our volunteers, friends, and benefactors who gave their talent, time, and resources to put this program on the air in pursuit of the Foundation's mission of making the Word of God heard, known, loved, and lived by all. Dito po sa ikatlong linggong ito, ang mga pagbasa po yan, daming pinaalala sa ating mga katotohanan na dapat nating hindi lang sampalatayan kundi isa buhay. Yun hong unang pagbasa, narinig na ho natin,
si San Pedro sa kanyang pangangaral ng Pentecostes nung sinilang ang Eklesiya, kung saan sinasabi niya sa atin doon na itong si Jesus na ito, ng taga Nazareth, talagang pinili ito ng Diyos, na talagang pinagkanulo naman siya ng mga tao, pinatay, ngunit muling binuhay ng Diyos at talagang niluwalhati. At yun ang pinangangaral ni San Pedro. Ang sabi ko nga sa inyo, hindi lang San Pedro nangangaral noon, ang Eklesiya pagkatapos ng mga apostoles, talaga namang yun ang pinangaral hanggang ngayon. Yun ang pinaalingaw-ngaw, katekisis ho. Yun ang pinaalingaw-ngaw ng Eklesiya hanggang ngayon. Yun ang umaalingaw-ngaw dito sa ating programang Word Made Flesh. Tayo'y mga saksi nitong katotohanan ito. Ayun ho ang pinagmamalaki natin, ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo muling nabuhay. Sa ikalawang pagbasa ho, mula naman uli, kaya sa unang sulat ni San Pedro, puro San Pedro na rinig natin ngayon, talaga namang sinasabi sa atin San Pedro doon, dapat kung nananampalataya tayo, isa buhay natin yon. Si Jesus, si Jesus, ang ating manunubos. Nagpapasalamat tayo. Tinubos tayo ni Jesus. Can you imagine, sinanla natin ang ating mga sarili sa kapararakan, walang kapararakan buhay, sa kabulukan, sa kamalian, sa kasalanan. Tapos tinubos niya ho tayo doon kasi hindi natin pwedeng tubos ang ating sarili. Tinubos niya tayo sa doon. Hindi ho sa labi. Sa magitan ng salabi, hindi ho. Sa magitan ng kanyang dugo. Dugo, ibig sabihin, buhay. Buhay na binuwis niya para sa ating kaliligtas. Napakadakila ho nitong pangyayaring ito. Kung kaya na, meron tayong pananampalataya, meron tayong pag-asa. Dahil sa Diyos Ama na bumuhay kay Jesus muli. Dahil nga nananampalataya tayo kay Jesus. Francisco, tapos napakagandang ebanghelyo sa narinig natin sa pagdiriwang natin ito. Yung tungkol ho doon sa dalawang mga disipulong yung sirang-sira ang kalooban. Papunta na sila, pauwi na sila. Iniwan na si Jesus. Salamat na lang kay Jesus, hindi niya sila iniwan. Ganun ho si Jesus, wala hong iwanan. At kung gusto man natin siyang iwanan, lagi ho siyang nandoon para tayo makabalik sa Kanya. Nakikipaglakad pa man din siya sa atin sa buhay na ito, Naintindihan niya ho tayo. Talagang palalakasin niya ang ating kalooban sa magitan ng Eucharist ng pagpapaliwanag ng salita ng Diyos na ginagawa niya. Hanggang ngayon ho, sa magitan ng Eklesiya. Hanggang ngayon ho, sa magitan ng ating programa, for example. At tapos tutulungan niya tayo tuloy, makilala siya sa pagpipira-piraso ng tinapay sa Eucharist ho. Ang importante ho, tulad ng dalawang iyon, tingnan nyo, sirang-sira ang kalooban, nabuhayan sila, nanampalataya uli. Anong ginawa nila? Ayun, nagpatotoo, Lahat ho, tandaan nyo ho, lahat ho na nakakatagpo kay Kristo sa muling nabuhay na Panginoon, nagbabago. Anong pagbabago? Nagiging misyonera. Ganun ho yun. Everyone who meets Christ for real becomes a missionary, becomes an apostle of the risen Christ. Tayo rin ho ganoon. Tandaan ho natin yan ang hamon sa atin na maging mga saksi ng Panginoong Jesus. Gawin ho natin panalangin ng lahat ng ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal namin Diyos at masalamat kong marami sa mga pinaalala niyo sa amin sa mga pagbasang ito. Nagdiriwang ho kami ng muling pagkabuhay ni Jesus. Salamat ho sa pananampalataya namin kay Jesus na bumubuhay sa amin, nagbibigay tuloy sa amin ng pag-asa. Hindi magtatapos sa kabulukan ng kamatayan ang aming buhay. Abba, tinataas po namin lahat ng humingi ng tulong ng panalangin mula sa amin. Yung lalo na ho yung mga karamdaman, yung mga sirang-sirang kalooban, yung mga bigo, yung walang trabaho, yung nawawala ng pag-asa, yung pong mga namimigati, nangungulila dahil sa pagyawan ng kanilang mga minamahal. Tapian niyo ho sila ng inyong biyaya, ng inyong awa. Abba, tinataas din po namin sa inyo lahat ng tumutulong sa amin, gusto pang tumulong sa amin sa Word Made Flesh Foundation para may taguyod ang mga gawain ito para sa inyong kalulatian. Pagpalain niyo ho silang abot-abot. Ito po'y aming sinasamot, dinadalahin kasama ng aming ng Birhen at sa pamamagitan ng aming malulahating Panginoong Jesus. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating palatuntunang Word Made Flesh. Ano ho'y nagbigay ito ng pag-asa sa inyo, nagbuhay ng inyong pananampalataya, ng inyong pag-ibig sa Diyos at kapwa. Kung ganun ho, ipagbigay alam nyo sa atin dyan. Nandiyan po ang cell-text number, tapos yung ating email address, para sama-sama tayo magpuri sa Diyos. Hanggang po sa muli, pagpalain kayo ng Panginoon at shalom sa inyo lahat. The 6th season of the Word Made Flesh TV show is now available.
the 13 episodes contained in one DVD which explains the readings for Cycle C Year 1 from First Sunday of Lent to the Lord's Ascension, only for 300 pesos. For more information, please contact Tess de Maculangan at 0918-929-0984 or 892-1858 or Nitz Castro at 0917-629-1851 or 527-3952. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor.